Setyembre taong 2000, nabalita ang pagtalo ng isang estudyanteng babae mula sa ikapitong palapag ng isang unibersidad sa Maynila. Wala raw itong iniwan na sulat o anumang bakas ng pagpapaalam. At hanggang ngayon, makalipas ang mahigit 20 taon, patuloy daw itong nagpaparamdam sa nasabing unibersidad. I wonder, sino nga ba ang babaeng ito? Na ang kwentong kababalaghan, kalat sa iba't ibang student social media forum. Ang mahiwagang kwento na matagal nang hindi nabigyan ng linaw, sa wakas, matutuldo ka na. Sa pagsasaliksik ng I Wonder, lumabas ang pangalang Maningning Miklat, isang babaeng namatay noong September 29, 2000. Ayon sa ilang balita, isa umanong guro, mahusay na pintor at makata mula sa angka ng mga manunulat. Siya ay nakapagsulat ng tula sa 3 wika, sa Mandarin, sa Filipino at sa Ingles. At mahusay siyang magsulat sa mga wika na ito. Kung di ako nagkakamali ay meron siyang na-publish na libro. Yung isa ay nung pagkabalik nila dito sa Pilipinas. At yung isa naman ay bago siya pumanaw. At yun yung pinakakilala yung Voices from the Underground. Ayon sa mga kwento-kwento kumakalat sa mga estudyante at social media forums, tuwing sasapit ang gabi, madalas daw na marinig ang nakakapangilabot na iyak ng babae na pinaniniwalaang si Maningning. Minsan pa nga'y sinasamahan pa siya ng dagundong ng mga silya dahil pilit daw itong nananawagan ng hustisya. Kaya bigla-bigla na lang siyang magpapakita sa anumang sulok ng gusali ng paralan. Ang alam ko dun sa kanya is parang nagpakamatay siya because of problem. Di ko lang sure if about sa love life or mga financial, ganon. Pero alam ko teacher siya sa school na yun. Parang sabi doon na parang nagpakamatay siya dahil may problema siya sa boyfriend, sa lalaki. May guard daw po na nag-i-inspect tuwing gabi. Habang nag-i-inspect po siya ng mga rooms, may nakita daw po siya sa 7th floor na babae. Pamilyar din sa mga kumakalat na kwento tungkol kay Maningning Miklat ang professor na si MJ Rafal. Pero para sa kanya, tila puno ng romantisismo ang mga kwento. Nagpakamatay daw siya dahil sa pag-ibig. Dami mga kwento at wala rin namang malinaw na inilalabas yung kanyang pamilya sa kung ano talaga yung naging dahilan. May mga kwento pa nga dahil nagsalasalabat na siya eh. Lalo, di pa naman ganoon malaganap ang internet nung panahon na yon. Pero nung nagkaroon ng internet, parang mas naging urban legend siya nung kanyang pagkamatay. May mga nagsabi pa na mayroon siyang hawak na picture nung siya ay tumalon. Hindi alam kung kanino o sino ang nandoon. Tapos bumagsak siya na parang, alam mo yung maganda pa rin pagkabagsak niya. So masyado nang naromanticize.